Hi, kamusta? Welcome sa ating online Jesus-based Bible study kung saan pag-aaralan natin ang Bible according to the teachings of Jesus. Ang topic natin today ay, drumroll, dan-dan-dan, kaligtasan, by grace, by faith, or by works. Ano nga kaya? Pero bago natin sagutin yan, alam mo ba na mayroong halos 45,000 denominations or sekta ng Kristyanismo sa mundo? Nagulat ka, no? Maybe sa susunod na video pag-uusapan natin bakit ang daming division sa Kristyanismo. Now, out of that 45,000 denominations, may tatlong major views about salvation ang naghahati-hati sa kanila. Una, sola fide, or yung tinatawag natin sa English na faith alone. Maraming protestanting denomination, lalo na yung mga na-influence ng mga aral ng Reformation, ay nagbibigay diin sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lang. Ayon sa pananaw na ito, ang pananampalataya kay Hesukristo ay siyang tanging paraan ng kaligtasan at hindi ito na-earn sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pangalawa, sola gratia, or sa English, grace alone. Ang isa pang pangunahing prinsipyo ng Reformations ay ang idea ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya lamang. Ito ay nagbibigay diin na ang kaligtasan ay regalo mula sa Diyos. Ibinibigay ng libre sa pamamagitan ng kanyang biyaya at hindi ito ma-earn ng tao sa pamamagitan ng sariling pagsusumikap. Pangatlo, faith and works. May ilang traditional Christians kabilang ang ilang bahagi ng Katolisismo at Eastern Orthodox na nagbibigay diin sa isang synergistic na pananaw sa kaligtasan. Naniniwala sila na bagamat mahalaga ang pananampalataya, may papel pa din ang mabubuting gawa at pakikilahok sa sakramento. Sakramento means ceremonial and ritual-based traditions sa proseso ng kaligtasan. Ang tanong, alin sa tatlo ang tama? Hindi ko sasabihin kung alin sa tatlo ang views na pinaniniwalaan ko sa video na ito. Ang gagawin lang natin ay aalamin natin kung ano ang sinasabi ni Jesus at ng mga apostol tungkol dito. Again, gagamitin natin ang Jesus filter and the witnesses of 2 to 3 to establish certain view. Again, bakit mahalaga na gamitin ito? Alam mo ba na sa New Testament meron lamang 3 instances kung saan nagsalita ang Ama sa langit audibly? Una, nung binautismuhan si Jesus ni John the Baptizer. Pangalawa, nung nasa Mountain of Transfiguration si Jesus kasama si Peter, James, and John. At pangatlo, nung nanalangin si Jesus tungkol sa sasapitin niyang paghihirap. Pero ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin ay yung pangalawa, kung saan nagsalita ang Diyos Ama sa langit sa Mountain of Transfiguration. Ito ang nangyari. Basahin natin ang Matthew chapter 17 verses 1 to 5. Pagkaraan ang 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan na kanyang kapatid. Dinala niya silang bukod sa isang mataas na bundok. Sa tingin niyo, bakit kaya si Peter, James, and John ang isinama, hindi yung ibang alagad? Tandaan, lahat ng actions ni Jesus may meaning at may gusto siyang iparating sa atin. Interestingly, though hindi ito galing kay Jesus ang meaning ng Peter sa Greek ay Petra or Petros ay stone. Ulitin ko, ang meaning ng Peter in Greek is stone or bato. Ang tanong, saan ba isinulat ang batas ni Moses or yung tinatawag nating law? Diba sa stone? At ang meaning naman ng James in Hebrew, which is actually Jacob in Hebrew or Jacob in English, is actually means replace or supplant. Naalala niyo ba yung story ni Jacob sa Old Testament nung pinalitan niya ng blessing ang kanyang panganay na kapatid na si Esau? Ang meaning naman ng name na John in Hebrew is Yohanan
ay grace. You can search it for yourself. Don't just believe me. I-google nyo. Ipagsasamahin natin ang mga pangalan, makakabuo tayo ng statement na nagsasabi ng ganito. The stone has been replaced by grace. Amazing, di ba? Bonus lang yan. Anyways, ituloy natin yung verse. Number 2. Nagbagong anyo siya sa harap nila. Nagliwanag ang kanyang muka na parang araw. Pumuti ang kanyang mga damit na gaya ng busilak ng liwanag. Narito, biglang nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Tandaan po natin na si Moses represents the law. Sabi ng John 1:17, the law is given through Moses. Moses equals law. And si Elijah naman, nire-represents niya ang mga prophets of the Old Testament. Basahin naman natin ang verse 4. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti para sa amin na kami ay naririto. Kung ibig mo, gagawa rin rito ng 3 kubol. Isa para sa iyo, isa para kay Moises, at isa kay Elias. Here comes Peter, the bida-bida in the story. Ipinapantay ni Peter si Jesus kay Moses, who represents the law, and Elijah, who represents the prophets. Dahil dyan, tingnan nyo ang response ni Father God. Verse 5, habang nagsasalita pa siya, si Peter, narito, nililiman sila ng isang maningning na ulap. Narito may isang tinig na buhat sa ulap na nagsasabi, ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Sino daw ang dapat pakinggan natin? Si Moses? Si Elijah? Siyempre, si Jesus. Sobrang ganda ng verse 5 lalo pag binasa natin sa English. Sabi sa Matthew 17 verse 5-9, the Message translation, while he, Peter, was going on like this, babbling, a light, radiant cloud enveloped them, and the sounding from deep in the cloud, a voice, this is my son, marked by my love, focus of my delight. Listen to him. When the disciples heard it, they fell flat on their faces, scared to death. But Jesus came over and touched them. Don't be afraid. When they opened their eyes and looked around, all they saw was Jesus. Only Jesus. Napakagandang story, di ba? Gusto ng Diyos na ang focus natin ay kay Jesus. At kung meron tayong pakikinggan, kanino daw dapat tayo makikinig? Kay Jesus. Kaya naman dapat lahat ng teachings ay lagi natin i-filter kay Jesus. Kasi yun naman talaga dapat, di ba? Kasi si Jesus ang may perfect revelation about the Father God. Dumating siya to reveal the Father. Anyway, balik tayo sa topic. Ngayon, ang gagawin natin ay i-filter natin yung 3 views ng salvation sa kung ano ang sinasabi ni Jesus at ng mga disciples niya about it. And based on that, you can decide kung aling view ang panghawakan mo. Or maybe not. Alam niyo yung salitang salvation pa lang, kulang na ang 1 oras para pag-usapan. Pero we will try to make it short. Let's start. Salvation, in Greek, soteria, ay galing sa Greek root word na zozo, na ang ibig sabihin ay saved, made whole, restored, and healed, delivered, and preserved. So every time you read the word save or will be saved, hindi lang save from hell ang tinutukoy nito. Kasama sa salvation yung healing, well-being, restoration, deliverance, and preservation. Kaya nga hindi lang natin kailangan si Jesus for salvation from hell. Every day, kailangan natin si Jesus to save us in all aspect ng ating buhay. We need Jesus for the healing of our bodies. Every day, we need Jesus for the restoration of our relationships, for the deliverance from evil, and even deliverance sa mga kautangan, and many more. Now, bago tayo dumako kung ano ang masasabi ni Jesus about salvation, simulan muna natin kung ano ang masasabi ni Paul and Peter.
Kagaya ng pinag-aralan natin last time, we need at least 2 to 3 witnesses to establish something to be true bago natin tayuan. Let's start with Paul. Kilala si Paul bilang apostle to the Gentiles, or sa Tagalog, apostol para sa mga hentil or non-Jews, kagaya natin. Ito ang sabi niya in Ephesians chapter 2, verses 4 hanggang 9. Basahin natin. Ngunit ang Diyos ay sagana sa kahabagan. Sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig, tayo ay inibig niya. Verse 5, kahit noong tayo ay patay sa ating mga pagsalangsang, ay binuhay niya tayong kasama ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. Interesting, patay daw tayo nung tayo ay binuhay ng Diyos. Obviously, ang patay walang kayang gawin. Patay tayo nung tayo ay binuhay ng Diyos kasama si Kristo. Verse 6, tayo ay kasamang binuhay at kasamang pinaupo sa kalangitan kay Kristo Jesus. Ito ay upang maipakita niya sa darating na mga kapanahunan ang nakahihigit na yaman ng kanyang biyaya sa kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ay sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin natin, ito ay sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Ayon kay Pablo sa verse 4, tayo daw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa English, grace. At inelaborate pa niya sa verse 8. Sabi ng verse 8, ito ay sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse na to, binanggit yung grace and faith together. And then, sabi niya, at ito ay hindi sa inyong sarili. Interesting. Ito ay kaloob ng Diyos. Sa English, for you are saved by grace through faith. And this is not of yourselves. It is a gift from God. Yung grace and even yung faith daw, according to Paul, is a gift from God. Is it shocking and amazing at the same time? Yung faith daw na minsan pinagmamalaki ng iba o ipinagmamalaki natin, galing din mismo sa Diyos. Bakit daw ginawa yun ng Diyos? Sabi niya, para daw walang magmamalaki at magmamalinis. So, Paul believed in sola gratia or grace alone, salvation. Ano naman ang masasabi ni Peter? Kilala naman si Peter bilang apostle to the Jews or apostol para sa mga Hudyo. Sabi niya sa Gawa 4:12, wala nang ibang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Peter didn't even mention the word faith here para maligtas. Ang ginawa niya, he declared na si Jesus lang ang tanging susi sa kaligtasan. And again, who is Jesus? Interestingly, sabi sa John 1:17, the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus. Jesus is grace and truth. He is grace personified. If Moses represents the law, Jesus represents grace and truth. Based on that verse, Peter said, walang ibang way to be saved but through Jesus, which is or who is grace himself. Ano naman ang masasabi ni Jesus, the Savior of the world, about salvation? At papaano ba nasisave ang isang tao? Siyempre, I save Jesus for last dahil si Jesus naman talaga dapat ang final reference natin about salvation. Kasi siya yung nagliligtas, di ba? Basahin natin ang statement ni Jesus sa Book of John. Ang context nito, kausap niya si Nicodemo,
isang Pariseo. Sabi niya sa John 3 verse 16 hanggang 19, the famous John 3:16. Verse 16, ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, ito ay sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Sinugo niya ang kanyang anak na si Jesus upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan ni Jesus. Grace. Siya na sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay nahatulan. Interesting. Take note, ang sabi ni Jesus, ang hindi sumampalataya o sumasampalataya ay nahatulan. Pansinin niyo yung salitang ginamit, nahatulan. Imagine guys, ang akala natin, ang judgment is kapag namatay ka. Pero hindi. Sabi ni Jesus, if hindi ka sumampalataya, dito pa lang sa mundo, nahatulan ka na. Meaning, you will experience yung hell sa mundong to. Wala kang peace. Wala kang kapayapaan, wala kang joy. For me lang for me, hell na yon sa mundo. Kaya nga anong sabi ni Jesus sa prayers na, let your kingdom come. Diba? Sabi niya, ang turo niya sa panalangin, diba? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So gusto ng Diyos, maranasan natin yung heaven dito pa lang sa earth. Anyway, sabi dyan, ang hindi sumampalataya ay nahatulan na sapagkat siya ay hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Alam nyo, kahit na sobrang familiar ng verse na ito, hanggang ngayon sobrang nabibless pa rin ako pag binabasa ko siya. Ayon sa tagapagligtas mismo, si Jesus, galing sa bibig na nagliligtas, si Jesus. Paano daw naliligtas ang tao or maliligtas ang tao? Sabi niya, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak. Salvation, delivered, saved. Sumampalataya or faith. So, does it mean faith is the key to be saved? Solo fide, faith alone? Sa mababaw na pagkakabasa, it seems like that. But if you look deeper, meron kayong matutuklasan. Basahin ulit natin ang John 3:16. This time in English na. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Let's read it again. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. God loved, God gave, man believes, and then God saved. God gave eternal life. It was God who initiated it. Nakikiride lang tayo by believing. Meron pa bang mas dadali? Maniniwala ka na lang. And then Then God will finish it. Pansinin ninyo, God loved, God gave. Sa gitna, yung tao, man believes. And then, God saved. And then, God gave eternal life. Sumakay lang tayo. Pero ang Diyos ang nag-initiate, siya din ang tumapos ng kaligtasan. Kung hindi tayo minahal ng Diyos, kung hindi niya ibinigay si Jesus, walang kwenta ang faith mo. If hindi nag-initiate ang Diyos na iligtas ka, your faith is nothing. Naalala ko tuloy yung story sa Matthew chapter 19 verse 23 to 29. Basahin natin. Verse 23, kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, napakahirap
Ulitin nga natin, napakahirap sa isang mayaman ang pumasok sa paghahari ng langit. Muli kong sinasabi sa inyo, madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa paghahari ng Diyos. Nang marinig ito ng kanyang mga alagad, lubha silang nagilalas na sinabi, kung gayon, sino ang maliligtas? Kahit yung mga alagad nagulat. Siguro sa isip nila, yari, ang hirap pala maligtas kung gamit lang yung sariling lakas or ikaw yung mismong magpupumasok sa kaharian ng Diyos. Napatanong tuloy sila, Lord, sino ngayon ang maliligtas kung ganyan yung case? Ang hirap. Verse 26, basahin natin. Ngunit tiningnan sila ni Jesus. I love that. Gustong gusto ko yan, no? Sabi, tiningnan sila ni Jesus, probably eye to eye. Sinabi sa kanila, para sa mga tao, take note guys ha, para sa mga tao, meaning kahit sino, mayaman, mahirap, meron o wala, sabi ni Jesus, para sa mga tao, hindi ito maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, lahat ng bagay ay maaaring mangyari. In short, sinasabi ni Jesus, kung tao ang gagawa ng ikaliligtas niya, napaka-imposible at hindi mangyayari kailanman. Pero kung mismo ang Diyos ang gagawa, walang imposible kahit sino ka pa. Now, bago ko tapusin ang lesson natin today, gusto ko munang mag-iwan ng isang tanong sa inyo. May isang batang nalunod sa dagat. Sa lakas ng alon, nawalan siya ng malay. Kung magtatagal-tagal pa, babawian na siya ng buhay. Pero nung agad siyang makita ng lifeguard, sa malayo, walang pasubali na siya ay tinalon at iniligtas sa kapahamakan ng lifeguard. Siya ay nilapatan ng first aid at unti-unting nanumbalik ang kanyang kamalayan. Tanong, gaano kalaki ang naging bahagi ng bata sa kanyang kaligtasan? 50%? And then the other 50% dahil sa lifeguard? How about 30%? Or gawin na lang nating 10%. If may magsasabi kahit 1% na bahagi na ginawa ang bata para maligtas siya, don't you think it's foolish? Unang-una, wala siyang malay nung iligtas siya. Parang tayo, sabi ni Paul, tayo daw ay patay nung tayo ay muling binuhay. Meron bang kayang gawin ng patay? Halimbawa, after a week, nakarecover yung bata. And then, sa school, ikwinento niya sa mga classmate niya yung nangyari. Ito yung sabi niya, classmates, alam nyo, nalunod ako, pero nakaligtas ako. Alam nyo kung bakit? Dahil sa akin. Oo, may lifeguard doon. Pero 1% lang yung ambag niya. 99% ako ang gumawa. Ako ang nagligtas sa sarili ko. Now, kung maririnig yan ng lifeguard na nagligtas sa kanya, ano sa tingin niyo yung mararamdaman niya? Ibabalik ko ngayon sa iyo yung tanong, ano ang kaligtasan para sa iyo? By grace, by faith, or by work? Or gaya ng batang iniligtas na naglagay ng porsyento kung gaano kalaki ang ambag niya, well, ikaw ang bahala. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na lesson. Again, if may mga lesson kayo na gusto nyong pag-aralan natin sa susunod, just comment down below. If may natutunan ka sa video na ito, feel free to share and subscribe. Bye! Mahal ka ng Diyos!